Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang 9 na senador mula sa Cayetano Block para ibalik ang Senado sa dati nitong estado bago ang ikinasang sesyon noong June 3. Yan yung sesyon kung kailan binakante ng binansagang new majority ang lahat ng posisyon sa Senado. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Mel, sa bisperas nga ng special session ay nagpapatuloy po ang tunggalian sa liderato ng Senado. At kayong araw nga po ay dumulog sa Supreme Court ang 9 na senador na kinabibilangan ni Senador Alan Peter Cayetano para ireklamo ang ilan nilang kasamahan na umunay lumabag sa saligang batas. Isang araw bago ang pinaplanong special session ng Kongreso bukas, dumulog sa Supreme Court ang ilang senador mula sa Cayetano Block para hilingin na maglabas ng status quo anti-order para ibalik ang Senado sa dating kondisyon nito bago ang June 3 proceedings kung saan nagsesyon ang grupo ng 12 senador na nauwi sa pagdedeklarang bakante ang lahat ng posisyon kabilang ang Senate President. Matatandaan noong araw na yon, naluklok si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Nangyari ito matapos dumalo sa sesyon si Senador Cheese Escudero bilang ika-12 senador na para sa Gatchalian Block ay sapat na bilang para magkaroon na ng quorum. Respondents sa petisyon ang 12 senador ng Gatchalian Block, pati na ang itinalaga nitong Senate Secretary na si Renato Bantug at Sergeant at Arms na si Alfredo Corpuz. Pinapadeklara sa petisyon na null and void ang ilang hakbang ng Gatchalian Block gaya ng sesyon noong June 3. Ang pagdedeklarang may quorum o sapat na bilang na senador noong araw na yon at pagdedeklarang bakante ang lahat ng posisyon, maging ang pagluluklok ng ilang personalidad sa mga komite, pati na si Senador Juan Miguel Zubiri bilang majority leader at maging ang pagluluklok ng Senate Secretary at Sergeant at Arms. Hiniling din nilang patigilin ng Supreme Court ang lahat ng respondent, kabilang ang committee chairperson ng Gatchalian Block sa kanilang mga aktibidad, kaugnay sa mga nasabing posisyon at opisina. Pinapahinto rin ang respondent sa pagpapatupad ng mga resolusyon at pinababalik ang mga senador, officers at personnel sa kanilang mga posisyon at duty bago ang June 3 proceedings. Pinababasura rin ang ginawang adoption ng Senate Resolution 48 na nag-ambyenda sa Rules of Procedure of Impeachment Trials na nagbibigay daan sa eleksyon ng presiding officer ng impeachment court. Hiniling din nila sa Supreme Court na ibalik si Cayetano bilang Senate President, si Loren Legarda bilang Senate President pro tempore at maging ang Senate Secretary at lahat ng chairman ng komite. Kapansin-pansin naman na 9 na senador lang ng tinaguriang Cayetano Block ang dumulog sa Korte Suprema. Hindi kasama sa petitioner si Senador Joel Villanueva at Senador Mark Villar na umuugong na posibleng umanib sa new majority. Hiningan pa namin sila ng reaksyon. Katwiran pa ng petitioner sa Supreme Court, nararapat aksyonan agad ng Supreme Court ang kanilang petisyon dahil may genuine issues of constitutionality na dapat matugunan. We have faith that the issue is something that is very important not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government. Bukas nakatagdang magsagawa ng special session ng Senado at Kamara. May listahan ng legislative measures na nais ng Malacanang na maipasa. Pero posible ring makapagluklok ng bagong Senate President habang nakasesyon. Bukod kasi sa 12 senators ng Gatchalian Block, nagsabi na si Villanueva na dadalo siya sa sesyon. 13 boto ang kailangan para makapaghalal ng bagong Senate President. Kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it, sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong. But sabi namin na anytime na 13 kayo, kayo na mamuno. Pero hindi magbabago principle namin. Walang katiyakan sa ngayon kung dadalo ang Cayetano Block sa special session. Ang special session, we continue to discuss, but obvious sa amin, ang target dito ay kunin ang Blue Ribbon Committee at i-secure yung Senate presidency. Patuloy namin hinihinga ng reaksyon si Gatchalian at mga senador ng new majority. Pero sa naunang payag, sinabi ni Gatchalian na umaasa siyang dadalo ang Cayetano Block sa sesyon bukas. Tumanggi siyang magkomento kung 13 na ang kanilang hanay bukas.
Huwag natin sayangin in special session dahil this is an opportunity sa atin na matapos yung mga nabinbin. So, yeah, that's why importante na yung mga senators natin maka-attend. So paano kung hindi sila umattend, yung block nila, makakapagpatuloy pa rin Yes, kayo? because of the yung Avellino case, may quorum tayo. Patuloy namang mahigpit ang seguridad sa Senado sa gitna ng umunay banta na posible umanong may kaugnayan sa destabilization ng gobyerno. Nagsagawa rin ng comprehensive security survey and inspection ang pulisya. Based on our communication with AFP and PNP, it's just possible na destab related siya. But I won't go into the details. Mel, bukas 9 a.m. ang special session at maaasahan daw po na patuloy na mahigpit ang seguridad dito sa Senado. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Reaksyon ni Senador Ping Lacson sa inihaing petisyon sa Korte Suprema ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano, dapat daw mas maaga nila ito inihain. Anya, dapat binigyan ng sapat na panahon ng korte para pag-aralan ng issue. Sa halip, inihain nito isang araw bago ang special session. Tanong ni Lacson, balak ba ni Cayetano na gumawa ng eksena bukas? At sabihin, nakabinbin pa ang kanyang petisyon sa Korte Suprema kaya maaari pa siyang kumilos bilang Senate President? Hindi raw dapat pumayag ang majority bloc na mangyari ito.